Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Uy, simbang baklaran. 24 ng buwan ng Hunyo. Isa sa dalawang batang namaril sa eskwelahan sa Tacloban City, kinasuhan na. Mga magulang ng dalawang bata may ari ng baril. Posibleng kasuhan din ayon sa PNP. Presensya ng mga pulis sa mga eskwelahan mas paiigtingin. Security policy, re-reviewin ayon yan sa DILG at PNP. Mga bayolenteng mobile games at iba pang matured rated video. Hirit na pagbawal sa mga menor de edad. Wakwak President Lawrence Tan at dating Congressman Mike Defensor at isa pang anak nito kakasuhan ng NBI sa KTV raid sa Pasig. Ateneo de Manila President Robert Bobby Yap humarap sa investigasyon ng PNP-CIDG. Aba, business tycoon Manny Pangilinan ipapatawag din bukas. Kontratistang si Curly Discaya humirit na makapagpiyansa, umangal sa hirap ng kondisyon sa selda. Dating Pangulong Digong Duterte pinaharap ng International Criminal Court sa status conference sa September 7. 1.32 trilyong pisong laan ng gobyerno sa mga local government units sa susunod na taon, malaking parte ng LGU sa buwis tiniyak ng Malacanang. Bulkang Mayon muli nagkaroon ng effusive eruption. Mga residente binawalang pumasok sa permanent danger zone. Pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City, naging mapayapa ayon yan sa pulisya. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, sa kalagayan muna ng bagyo. Binabantayan nga ng Pag-asa ang Tropical Storm Higos na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility o PAR habang napanatili ang kanyang lakas malapit sa Guam. Ito ng bagong bagyo. Ayon sa Pag-asa, muling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 2,120 kilometro sa silangan ng Central Luzon. Naglaan ito ang lakas na hangin na 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At may bugso o gustiness na hanggang 80 kilometers per hour. Habang kumikilo sa pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Inaasang papasok ito sa PAR bukas ng gabi o Huwebes. At tatawag ito sa pangalang Bagyong Gardo. Bago tuluyang lalabas din sa bansa sa darating na Biyernes. Ayon sa forecast ng Pag-asa, mananatiling malayo pa sa lupa ang bagyo at hindi pa ito makapekto sa panahon, kalagayan ng panahon sa buong bansa.
Umabot nga sa 13 bagyo ang maaring pumasok sa bansa sa natitirang 6 na buwan ng 2026. Ayon sa pagtaya ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na tropical cyclones ang inaasahan sa Hulyo at Agosto, 2 o 3 sa Setyembre at tag-isa o tig-2 sa Oktubre, Nobyembre at Disyembre. Ang pangalan ng mga susunod na bagyo ngayong taon ay Gardo, Henry, Inday, Josie, Quiapo, Luis at Maymay, gayon din ang Neneng, Obet, Pilandok, Huini, Rosal, Samuel at Tomas. Sa kasalukuyan ay 2 tropical cyclones ang nasa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay ang bagyong Francisco na nasa Batanes at lalabas sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes at Tropical Storm Higos na inaasahang papasok bukas ng gabi o Biyernes ng umaga at tatawagin sa local name na Gardo. Kinasuhan na ang 15 anyos na suspect sa malagim na pamaril sa loob ng isang high school building sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 mag-aaral at ikinasugat ng iba pa. Ang kasong kriminal ay niharap sa piskalya ayon kay Lieutenant Colonel Analisa Armesa, Chief ng Public Information Office ng Police Regional Office 8. Sinabi nito na opisyal ng kinasuhan dahil ito ay lampas na sa 15 anyos habang ang isa pang suspect ay 14 years old pa lamang. Pero pareho silang nasa custody pa ng DSWD Office. Sa Tacloban City ang 2 suspect. Batay sa impormasyon, may kinalaman sa pambubuli ang nangyaring pamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Tinitingnan din ng pulisya ang anggulo na pinagplanuhan talaga ang ginawang pamaril simula pa noong buwan ng Mayo. Samantala, pinag-aralan din ng PNP ang posibilidad na kasuhan din ang mamagulang ng 2 bata na itinuturing na child in conflict with law. Gayon din ang mga may-ari ng baril na ginamit nila sa pamamaril. Kaugnay nga ng balitang yan, posibleng maharap sa kasong kriminal ang may-ari ng mga baril na ginamit ng mga suspect sa pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Alan Reyco, maaaring kasuhan ng malversation ang pulis na tiyahin ng isa sa mga suspect matapos mapag-alamang siya ang may-ari ng isa sa mga baril na ginamit sa krimen. Giit niko, nanganganib din na maharap sa administrative sanctions ang naturang lady cop gaya ng reklamong grave misconduct at pagmumultahin ng 10,000 piso dahil sa kabiguan nitong mag-report ng nawawalang baril. Bukod sa naturang pulis, maaari ring anyang kasuhan ang security agency na dating pinagtatrabahuhan ng lolo ng isa sa mga sospek kung saan nakarehistro ang isa pang baril na ginamit sa krimen. Mahalagang magpatupad ng maigpit na patakaran para hindi lahat ng mga bata ay maaaring maka-access sa mga violente at matured rated video at online games. Ito naman ang sinabi ni Senator Loren Legarda kasunod ng iniharap nitong Senate Bill number 1955 o ang Proposed Children Safety in Social Media Act. Sa ilalim ng panukala ni Legarda ay bawal gumamit ng social media ang mga batang mas bata sa 16 years old. Mungkay ni Legarda na dapat ay may maigpit na age verification system gaya ng ipinatutupad ng mga financial technology o fintech companies sa mga gustong maglaro ng violenteng online games. Sa nangyaring pamaril sa Tacloban, dapat tignan ito na isang mas malawak na problema na kinakaharap ng mga kabataan ngayon. Samantala, pag-aaralan na ng Philippine National Police kung may ugnayan nga
ang exposure sa violent content sa mga behavior ng menor de edad. Kasunod ito ng ulat na lulong umano sa larong Gore Box ang isa sa mga suspect sa nangyaring shooting incident sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., re-reviewin nila ang mga pag-aaral at research na isinagawa ng mga grupo at iba pang stakeholders. Aaralin din umano ng pulisya kung paano ang tamang pakikitungo sa mga batang na-expose na sa mga mararahas o violent games. Samantala makikipag-ugnayan na ang PNP sa CICC matapos pansamantalang iban ang larong Gore Box kahapon. Napapanahon ng repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng shooting incident na ikinamatay ng 3 estudyante sa Tacloban City. Ito naman ang paniniwala ni Congressman Alfredo Garbin Jr. ng Bicol Party List na siyang co-author ng Anti-Bullying Act of 2013. Nakababahalaan niya ang sunod-sunod na nagaganap na krimen na kinasasangkutan ng mga estudyante sa loob mismo ng kanilang paaralan na dapat ay safe space para sa mga batang mag-aaral. Ay sinabi ni Garbin ang pagripaso sa Juvenile Justice and Welfare Act na ginagamit pa yung sangkalan ng ilang kabataan para daw sila ay hindi makasuhan at talagang meron silang intensyong gumawa ng mga krimen. Re-reviewin ng mga otoridad ang mga umiiral na pulisiya sa pagbabantay ng mga pulis sa mga paaralan sa bansa. Ito ay kasunod pa rin ng madugong shooting incident sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban na ikinasawi ng 3 estudyante. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na kailangang pag-aralang mabuti ang mga security policy gaya ng pagkapkap o inspeksyon sa mga bag ng mga mag-aaral na hindi ginagawa kahit ng mga guro. Bilang tugon dito, tiniyak naman ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartates Jr. na mas hinigpitan pa nila ang presensya ng mga pulis sa paligid ng mga eskwelahan. Bagamat bawal silang pumasok sa itinuturing na zones of peace, binigyan diin ni Nartates na maaari namang lumahok ang PNP sa ilang aktibidad tulad ng flag raising ceremony na inaasahang makakapagpataas ng deterrence o maagapan ang posibleng krimen. Narito si Nartates at Remulla. So tutulong tayo dyan, no? Tutulong tayo in the security of the schools, in coordination with the schools. Pero hindi namin sinasabing may kasalanan dito ang mga teacher. Kahit ang teacher naman hindi nagkakapkape sa mga estudyante. But we have to review our policies kung ano talaga, kung may bullying, dapat ma-address yung other root causes of the problem na ma-address natin. Pati nga teacher, binubuli na ng estudyante. Tama, Lakay! Mga nasa senior high. Oo. Bukod sa pagtuturo ng good manners and the right conduct subject, paigting na rin ang kaagapay DepEd order upang makatuwang ang mamagulang sa paggabay sa mga batang estudyante. Sa panayam ng Damdaming Bayan, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapul na napansin ng kagawaran ang kakulangan sa partisipasyon ng mga magulang sa mga aktibidad ng paaralan na pinapasukan ng kanilang mga anak tulad na lamang ng parents-teachers meeting. Kaya posibleng hindi anya nagagabayan na mabuti ang mga bata dahil hindi na alam ng mga magulang ang nangyayari sa kanilang mga anak sa loob ng eskwelahan. Narito si ASEC Roger Masapul. Apat na beses yung Parents Teachers Association meeting, pero ngayon po napapansin namin madalas based sa report, hindi na magulang ang pumupunta. Mga pamangkin na lang, mga kapatid, mga kakilala. So hindi na po nakapagbigay ng update yung ating mga advisors sa kalagayan ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya nga po nakita namin yung parang mabutas na yon na kailangang ibalik yung yung partisipasyon ng mga magulang kahit gaano kabis kasi Sabado naman yung yung parents meeting so
yun po, papaigtingin po natin yung pagbabalik ng partisipasyon ng mga magulang natin sa edukasyon ng mga bata. Minsan, kasamba yung pinapadala eh. Ako lakay, kasi nagpi-PTA di ba? Online, mabaling metlata. Online Diba? pwede. Oo. Ayun, yun naman pala eh. Ayon pa kay ASEC Roger Masapul, mahalagang mapaliwanagan ng mga guro ang mga magulang kaugnay sa mga pulisiya ng DepEd at mga paaralan. Ito'y parang maiwasan na ang sunod-sunod na karasang nangyayari sa mga eskwelahan na mismong ang mga estudyante ang sanhi ng mga ito. Samantala, personal na dinalaw ni Leyte Representative Martin Romualdez ang burol ng 3 biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Bukod sa pakikiramay sa mga naulilang pamilya, nagpaabot din ng suporta si Romualdez sa kanilang panawagan na makamit ang mabilis na hustisya. Ayon sa mambabatas, labis na nagdulot ng lungkot ang trahedyang ito hindi lamang sa kanyang mga kababayan sa Tacloban kundi sa buong bansa. Tiniyak naman ni Romualdez na hindi nag-iisa ang pamilya ng mga nasawi pati na ang mga nasugatan at nangakong tututukan ang agarang paglutas sa kaso. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Aba, kontratistang si Carl Diskaya humirit na makapaglagak ng piyansa at siya'y umaangal na sa hirap daw ng kondisyon sa kanyang bilangguan sa Bulacan. Dati solo niya ang kwarto sa Senate. Ayan, ngayon mas mahirap pa. Malacanang handang pondohan ang pangailangan para matiyak ang seguridad ng mga estudyante sa mga paaralan. Karasan na nangyayari sa mga paaralan, isa ng krisis. Ayon kay Senate President Win Gatchalian. Congressman o Senator Rodante Marcoleta, nilinaw naman ng NBI na wala pa siyang arrest warrant. At graduation naman ng 12 military trainees na delay dahil sa pananakit ng kanilang instructor sa kanilang training sa Camp Kapinpin. At business tycoon Manny Pangilinan abay ipapatawag at tatanungin din ng PNP-CIDG kaugnay sa pagkamatay ng 2 basketball players ng Ateneo de Manila University. Ang detalye ng mga balita yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco. Aloha. Alas 4:27. Oras, illustrious potentate Nelson Yao. Napatungay ng Baclaran Church. Bait naman. Sama ka sa panalangin mo, Noble Sir. Ayan. Pagtirik ng kandila. Ayan, pagtirik mo rin kami ng kandila. At sabi niya, pakibati na rin na happy birthday si Most Worshipful Nitoy Abergas. Happy birthday, Most Worshipful Nitoy Abergas. At ganun din kay belated happy birthday kay Rosana Osang Villegas ng DZRH Drama. At kay Kuyang Ray Vincent David ng TM Kalam Masonic Lads. At happy birthday din kay Mike Birador. Wow! Pangalan, Mike Birador. Mahilig bumira. Ayan. Birador lakay eh. Hindi barokbok, Birador. Ayan. Pagbati mula kay parang Kaloy Pascual the Jr. At paalala na rin sa mga nais manalo ng limpak-limpak na salapi. May meron po yung chance hanggang June 30 dahil June 30 po ang deadline
ng submission ng mga entries sa 2026 photo contest. Ayan. Ikaw kuyang Alex Go at very worshipful Mike Teson, ha? Meron din kayo sa photography. Open po ang nasabing contest sa mga amateur at professional photographers. At ang Pagcor Photography Contest sa 2026, ang tema nito ay Kids at Play. Ayan, tulad ng mga nilalaro natin ng mga bata tayo. Ha? Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Alejandro Tenco, may naghihintay na 100,000 pesos na premyo sa 8 grand winners sa conventional, mobile at drone categories. Para sa detalye, punta ang kanilang website sa www.pagcor.ph/photocon 2026. At bago ang mga reports, standby Let Narciso, standby Raymond, standby man ang Milky Rigunan, Giselle Ricafort. Abay, ipasok muna natin si Madam Kring Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Sino ang natawagan ni Kring Kring, Miss Taya? A whole new world. Kasi Jasmine Lakay. Oh, Jasmine Jasmine. Verva ng Talavera, Nueva Ecija. Puro Jasmine, kala ko Jasmine T. Ayan. Relaxing. Ayan. Ate Jasmine, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ayan, Ganda ng kumusta po boses. kayo, ate? Mabuti po. Ayan, di ba umulan ng basa dyan sa Nueva Ecija? Katatapos lang po. Napakalakas po ng ulan. Ala, oo. Dinalo kayo ng bagyong si Francisco, ano ha? Sa LA din Lakay. Sa LA umulan din. Ayan, Lower Antipolo. Simple lang aming tanong, Ate Hasmin. Ano, Hasmin o Jasmine, ate? Jasmine po. Jasmine. Diba? Ikaw, misuli Bagets na Lakay. yung Jasmine na Zay yata. Ayan, Jasmine Verba. Ayan. Ang tanong namin na Ate Jasmine, ayan, abay, simple lang naman. Ano ang himpilan ng radyo sa Pilipinas na kauna-unahan at #1 nationwide? Walang iba kundi ang DZRH. Ang galing-galing mo talaga, Ate Jasmine. Isa kang henyo, congratulations, ha? Nanalo kayo ng limpak-limpak na salapi. Yay! Samantala, hatawin natin ang mga reports. Malacanang handang pondohan ang mga pangailangan para matiyak ang seguridad ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Isama na natin ang mga teachers kasi hindi rin sila safe, ha? Totoo Lakay. Silang Oo. unang natatarget kadalasan. At pagka maigpit sa mga estudyante, binubuli din ang mga tinatakot na mga teachers ngayon. Inaabangan sa labasan. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Miss Thea, handa ang Malacanang na maglaan ng karagdagang pondo para sa pagpapalakas ng seguridad ng mga pampublikong paaralan. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, mga guro at iba pang kawani ng paaralan. Gayun din para maiwasang maulit ang insidente ng pamamaril na naganap sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, pag-aaralan ng palasyo ang dagdag na budget para sa pagkuha ng well-trained security guards at iba pang hakbang na magtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Una lang iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagrepaso sa umiiral ng mga polisiya sa seguridad sa mga paaralan. Inirekomenda naman ng PNP na 1 o 2 gate lamang ang buksan ng mga eskwelahan para mapalakas ang seguridad at mas maayos na makontrol ang pagpasok at paglabas ng mga tao. Sila Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, Lakay? Sino ang kausap ng presidente kanina at ngayon? Ano ba ang napag-usapan? Ano ang latest?
walang lakay, tahimik ang Malacanang sa private appointments ni Presidente ngayong araw. Secret ba? Secret na. Walang lakay, walang ibinigay na detalye o kahit sa kaunting impormasyon kung Super sino close to nakasama ni Presidente ngayong araw. Ano kasi lakay, holiday sa Maynila, di ba? Oo nga pala, holiday sa Manila. Manila Day, tsaka Wata Wata. Ayan, Wata Wata Festival. Sabay. Ayan, akala ko nag-report yung bubit mo ha? Akala ko may senador naman nag-iiyak dyan sa Malacanang. Ayan. Bakit umiyak? Sarado ang press office. Sarado ang press office. Pinagsarahan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Balikan niyo na kayo, Miss Thea. Mula sa Malacanang, dumako tayo sa Senado. Karahasan na nangyayari sa mga eskwelahan, isa ng krisis. Yun yan kay Senate President Win Gatchalian. I-detail mo balitang yan. RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Ms. Thea, Mayor, may tuturing na ang isang krisis ang mga nangyayaring karahasan sa mga eskwelahan. Ito ang turing ni Senate President Sherwin Gatchalian kasunod ng pinakahuling insidente ng pananaksak sa isang grade 9 student mula sa Julio Ledesma National High School sa San Carlos City, Negros Occidental. Ayon kay Gatchalian, nakababahala na ito dahil nagluluksa pa ang bansa sa nangyaring pamamaril sa Tacloban City ay nasundan na naman. Para sa Pangulo ng Senado, hindi tayo dapat pumayag na magpapatuloy ang karahasan sa ating mga paaralan. Hindi natin papayagang maging normal ang ganitong uri ng mga insidente. Sabi ni Gatchalian, magkakain siya ng resolution upang masuri ang bigat ng suliranin at matukoy ang mga solusyon para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Bago pa man nangyari ang Tacloban shooting incident, ay may dalawang insidente ng pananaksak sa magkaiwalay na eskwelahan sa lalawigan ng Cavite sa pagsisimula pa lang ng school year 2026-2027 ngayong buwan ng Hunyo. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Samantala mula sa Kamara, ganun din. Serye ng karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Iimbestigahan din ng mga kongresista. Aris number 12, Milky Regional Piskamin, Manang Milky. Lakay at TIXN ang Kamara para imbestigahan ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Nakapaloob ito sa House Resolution 1146 ni Manila Representative Rolando Valeriano. Sentro ng investigasyon ang mga naganap na madugong pamamaril sa Tacloban at pananaksak sa Cavite na pawang nangyari sa loob ng mga paaralan. Ayon kay Valeriano, matagal ng issue ang problema sa seguridad sa mga campus, kakulangan ng security personnel at maging kawalan ng psychologist para makonsulta sa mental health ng mga mag-aaral. Hindi rin pinalagpas ni Valeriano ang kakulangan ng Department of Education at dapat magpaliwanag ang DepEd Tacloban dahil sa mga nakalipas na buwan, may mga nare-report din mga school-related violence. Sa Cavite, nanaksak naman ang isang estudyante sa loob ng classroom at sugatan ang pito nitong kaklase na nakuhanan sa CCTV. Ako si Milky Regional nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, NBI, wala pang arrest warrant laban kay Marcoleta. I-detail mo balitang yan. Ano ang sabi mo? Wala pang Wala arrest. pang. Posibleng meron, hindi ko rin. So magkakaroon. Ganon. Hindi natin sure, Lakay. Oo, kailangan nating malaman yan. Ang detalye bibigay sa atin ng RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Dakay, Ms. Thea, wala pa na iniisyong arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ito yung sinabi ni NBI Director Attorney Malvin Matibag kasunod ng claim ng senador na posibleng arestuin siya anumang araw dahil sa umano'y mga gawa-gawang kaso lamang. Pero itiniin ng direktor na kung sakali man, nakahanda silang ipatupad yung arrest warrant. Kasabay nito, pinalagan niya yung mga batikos na natatakot umano siyang arestuhin ng senador. Hamon ni Matibag sa mga ito, bigyan siya ng legal at valid na arrest warrant at huhulihin niya kahit sino pa yan. Pakinggan natin sa NBI Director Attorney Malvin Matibag. Ang trabaho ng NBI law enforcement, pag may dumating sa aming warrant of arrest,
we will enforce it no matter what. Nakita nyo naman yung nangyari sa Senado kasi we want to enforce the warrant of arrest. Nababasa ko yan may mga tao na nagcha-challenge na si Matibag, natakot, ewan ko sino yung mga yan na dahil ayaw arestuin si Marcoleta, naririnig ko yan. Pero wala pong warrant of arrest These people who are challenging me na arestuin, you bring me a legal and valid warrant of arrest to anybody and we will enforce it. We will arrest anyone as long as we have a legal and valid warrant of arrest. Huwag po tayo sa Facebook magsalita na magsalita. Kung meron tayong ebidensya, dalhin nyo sa NBI and we will do so kung ano po yung trabaho namin. Law and order po ang gusto ng NBI and we will enforce the law no matter what. Matatandaang nag-issue yung Sandigan Bayan ng precautionary whole departure order laban kay Marcoleta at 3 iba pa kaugnay ng umano'y plunder at bribery findings ng Ombudsman. May kinalaman ito sa di umano 75 milyong piso na campaign donation ni Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Balulit kay Marcoleta noong isang taon. Nag-ugat naman yung rekomendasyon sa naunang kaso ng Commission on Election dahil daw sa non-disclosure ng donasyon ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Ito si Giselle Ricofort, Leader H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino Lakay. Yung plunder case laban kay Senator Marcoleta, na-file na ba sa ombudsman yan? Alam ko Lakay, ito ay recommendation pa lamang ng ombudsman sa Sandigan Bayan. At kung hindi ako nagkakamali, sumasailalim pa lamang ito sa preliminary investigation. So wala pa talagang kaso na plunder at bribery sa Senator Lakay. Okay, maraming salamat Giselle. Salamat Lakay, balik sa inyo Ms. Taya. Thank you Giselle Ricafort. Samantala 12 military trainees na-delay ang graduation dahil sa pananakit umano ng kanilang instructor sa Camp Kapinpin. Ano nga pananakit yan? Ayan, hindi ba kasama ito sa kanilang training? Arrest number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, 12 sa 200 bagong CAFGU Active Auxiliary ang hindi nakasama sa kanilang graduation sa Tanay Rizal ngayong araw. Ito'y habang iniimbestigahan ng 2nd Infantry Division ang alegasyong pananakit ng isang training instructor sa loob mismo ng kanilang barak sa Camp Kapinpin nitong Hunyo 22. Una nating inulat dito sa DZRH News ang paninipa at pamamatok umano ng officer na may ranggong sub-sergeant sa kasagsagan ng fellowship activity sa Division Training School. Lumapit sa himpilan ng isa sa mga biktimang ayaw munang magpapangalan dahil sa takot na mabalikan ng inaakusahan. Ayon kay Colonel Michael Aquino, tagapagsalita ng 2nd ID, bahagi ng protocol ang i-delay muna sa pag-graduate ang sinasabing mga biktima habang naka-isolate naman o hiniwalay muna ang akusadong instructor. Pakinggan natin si Colonel Aquino. Protocol kasi yun pag may mga investigation is nakuhold muna. Kasi nga tinatapos yung investigation. But again, that's a part of the protocol. Pag wala namang nakita mga infractions, is pinapragraduate naman sila. Sumbong ng biktima sa DZRH News, pinaporma sila sa formation ng instructor pagtapos ng isang fellowship na mayroong inuman. Pero dahil nakainom na rin ang mga trainee, ilan sa kanila ang nagtalo, habang ilan naman ang hindi na makatayo pa para makabalik sa formation. Dito umano na buryong o nagalit ang nakainom din daw ng instructor, saka pinagsisipa ang mga recruit na nagtamo ng injury sa kanilang rib at tagiliran. Bilang bahagi ng investigasyon ay isasalang ang mga trainee sa kaukulang psychological at physical evaluation. Sakali namang mapatunayan ng pangamaltrato, maaaring maharap sa parusang instructor na posibleng umabot sa demotion o kung hindi man, discharge from service. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel. Ba't kasi sana pagkatapos na ng graduation? Yes, di ba? Ang celebration naman talaga dapat after. Ayan, para celebration talaga. Pero kaugnay sa nangyaring sunog sa may Eastwood Olympic Heights sa Quezon City noong June 18, abay may mga residenteng nagrereklamo kaugnay sa nangyaring sunog dahil meron pala maitinagong mga nasugatan. At yung iba ay nasa ICU pa sa ilang ospital dito sa
Metro Manila. Alamin natin kay Val Gonzales ang detalye dahil kausap niya ang isa sa mga kamag-anak ng nasunog ba ito? Nasuffocate. Nasa ICU ngayon. Sino siya? Aris number 5, Val Gonzales, please come in, Val. Mayor at Mistea, halos isang linggo matapos ang sunog sa Eastwood Olympic Heights Tower 3 sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City, ay ngayon lamang naglalabasan ang tunay na larawan ng nangyaring sunog nung araw ng Huwebes. Batay sa impormasyong nakuha ng DZRH News, sa isang ospital pa lamang ay hindi na bababa sa 10 mga biktima ang nakakonfine sa intensive care unit. Kabilang sa nasa ICU ay ilang minor de edad na 1 taong gulang at 7 taon. Kasama ng Boss Deo at Mistea nasa kabilang linya ang isa sa kaanak ng mga biktima, itago natin sa pangalang si Miss Katrina. Magandang hapon, Miss Katrina. Kayo ay nandyan ngayon sa ospital dahil yung inyong mga kaanak na nakatira doon sa isang unit sa nasunog na condominium na building ay pawang mga nasugatan at ilan sa kanila ay nasa ICU. Tama po ba, Miss Katrina? Magandang hapon po. Tama po yun. Ayan na. Pakikwento nga po ninyo, may karagdagang katanungan si Boss Deo Macalma at si Miss Thea. Go ahead, please. Ay, Katrina, ikaw ba nasa istud din nung mangyari ang sunog? Hindi po, wala po ako dahil po ako po ay on the way to work nung nangyari yon. Yung kapatid ko po, yung nag-post po sa kanyang social media, pinapunta ko doon. Ngayon, nung pagdating niya po doon, talagang ang dami, magulong-magulo na po doon sa pinakababa ng Olympic Heights, no? At saka ang dami na pong ini-evacuate. Pero yung problema, yung inuna nilang evacuate yung ibang tower na kung saan hindi masyadong grabe yung usok. Yung tower na may madaming usok, doon po nakatira yung kapatid ko at yung senior citizen kong mother. 2 units po yon. Bago po sila nababa, lumampas po ng ilang oras, bago po sila na-rescue, inakit po muna sila sa roof deck, nag-antay doon ng isa pang oras dahil hindi po makababa, dahil wala nga pong kuryente at nasa 29th floor po sila. Yung kapatid ko po, hikain po yon, kaya hindi niya kakayanin nung talagang bumaba. Ngayon, nang hindi pong kargahin kasi wala po silang equipment wala pong oxygen, sobrang kulang yung dala ng rescuer na oxygen. Kaya nagtagal po sila dun sa roof deck. Wow, sa roof deck sila tumakbo sa roof deck, dun sila pumunta from 29th floor, Katrina. Opo, kasi hindi na po nila alam, you cannot see from 1 foot in front of you. That's what my mother said. Kasi yung mama ko okay siya, so she's staying with me. So kinwento niya sa akin na pagbukas niya ng pintuan, napakakapal na po ng usok. Wow. At nagugulat po ako dahil wala pong alarm, at yung mga sprinkler para hindi gumana. Ganun. Opo. Tapos yung emergency light, wala din po. It was pitch black according to her. So sinarado niya ulit yung pintuan at sa kanya kami tinawagan isa-isa para humingi ng tulong. So ang nanay mo at kapatid mo nasa ICU ngayon sa isang ospital, Katrina? Hindi po. Yung nanay ko po kasi nasa kabilang unit po siya. Diba, magkatabi kasi yung unit nila. Yung unit ng mama ko iba po yung, it was facing another direction kaya yung hangin pumapasok. Pero yung unit ng kapatid ko talagang puro usok po yung pumapasok sa kanilang mga bintana. Kaya po talagang nahirapan po sila. Isipin niyo po, ilang oras po sila nandun sa loob ng usok. Yes. Matanong ko lang, Miss Katrina, wala po bang assistance na ibinigay sa inyo ang management ng condominium? Fair. Meron naman, pero madami pong pagkakakulangan sa admin ng Olympic Heights. Tapos yung mga faulty emergency, medyo... Hindi lang po kami ang nagsasabi nito madami po akong kausap na residente na wala po sa ICU pero they had to be brought to the hospital also because of smoke inhalation. Some of them, yung mga kasama ko dito sa ICU, ganun din po yung sinasabi. Wala pong alarm, walang sprinkler at nahirapan po silang
bumaba. Tapos may isa pa nga, yung nanay ng 1-year-old and 7-year-old, na-trap pa dun sa may hagdanan, yung fire exit. Wow. Na-trap pa kasi pwede kang pumasok pero hindi ka na pwedeng bumalik. Wow. Ayan. O yun. Apparently, this building is a very old building. So, yung garbage chute nga na yan, dapat hindi na yan ginagamit dahil delikado yan Saan ba nanggaling yung sunog sa 29th floor ba, Katrina? Pasensya na, sir, hindi ko po mako-confirm yan dahil wala po kaming nakikitang report from the Bureau of Fire Protection ba ang tawag sa kanila. Dahil tumatawag po kami sa kanila at wala pong makapagbigay sa amin. Although, meron po kaming balita, not verified, sir, kasi nandito pa ako sa ICU, binabantayan ko yung pamilya namin. Meron na raw lumabas ng Sabado, pero hindi ko po, wala pong naipapakita sa amin. Ang report noon sa basement daw. Pero bakit sa 29 floor yung usok? Hindi po basement yan, sir. Hindi po basement yan dahil malinis po ang basement. On the day of the fire, may mga pumunta sa basement mo para kunin yung mga sasakyan nila. Wala po. Kahit usok, wala. So, the fire started somewhere. Probably, if I may make speculations po, kasi ito po yung sinasabi ng mga residente, may narinig silang pagsasabog tapos yung usok started from the 16th floor pataas. Kaya po mapapansin niyo yung mga nasa ICU po dito para nasa upper floors po. At saka may similarity po sa location ng kanilang unit kung bakit sila napaka-apektado dahil nasa harap po ng garbage chute po yung unit nila. Ayan. So anyway, ang nakita natin problema rito, Katrina, ay mukhang hindi safe nga dahil una, walang fire alarm at yung mga sprinkler hindi gumana. Supposed to be dapat gumagana yung pag may sunog, may usok. Tama po yun. Kasi yung isang kasama ko dito, yung nanay ng 1-year-old at ng 7-year-old, lumabas po siya sa kanyang unit, no? At tinatry niyang buksan yung mga yung para sa fireman yung break glass in case of fire, mga ganun. Oo. Wala pong lumalabas na water. So, yun po, yun lang po ang yung masasabi hose. ko. Yun, kung pwede pong i-check ninyo, sir, kasi napakagrabe po ang nangyari sa madaming pamilya. Okay, so anong panawagan niyo, Katrina? Pananawagan po sa Bureau of Fire Protection po, makonsensya naman po kayo dahil ako po mismo magsasabi sa inyo, ang dami kong pictures, videos, at saka mga salaysay ng mga residente ng Olympic Heights Tower 3 sa Eastwood na grabe ang nangyari sa kanila at hindi pa sila makabalik sa kanilang bahay dahil po hindi pa ho safe. Ang sinasabi po sa kanila ng admin baka lampas ng 4 weeks pa po. Nakakaawa na rin po yung mga residente, hindi lang po kami yung kawawa. Okay. Yun po ang panawagan ko po. Okay, maraming salamat Katrina. Hayamot well said. Hayamot ipa-follow up natin yan sa pamagitan ni Val Gonzales. Thank you. Ingat kayo. At, maraming salamat. Maraming salamat. Ayan. Okay, Val? Ngayon, Mayor, ay hirap makakuha ng malinaw na impormasyon sa Quezon City Fire Department. Yung mga mamamahayag na nagko-cover sa Quezon City kaya't walang tiyak na figures kung ilan ang sugatan at kung anong pinakbulan ng sunog. Ngayon lamang, Mayor, habang kausap natin si Miss Katrina, ay may nagbigay na sa akin ng linya ng communication sa Chief Investigation Division ng Quezon City Fire Department sa katauhan nitong si Police Senior Inspector Bernardo Soriano na sa aking gagawing follow-up dito sa insidenteng ito dahil yung kanilang fire marshal, si Senior Superintendent Samiliano ay hindi sumasagot sa tawag sa telepono. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Val Gonzales. Mabuti na lang at walang namatay. Pero delikado dahil may mga nasa ICU. Correct, Lakay. At hindi pa makauwi sa kanilang mga units. Yan ang malungkot dyan. Sa showbiz, ano ba ang latest kay Sunshine Cruz, Miss Thea? Sunshine Cruz back to work matapos ang 3-year hiatus. Bettina Carlos, isinilang na ang kambal na anak. Ba't ba tumigil sa pag-arte si Sunshine Cruz? Hindi ko lang alam, Lakay. Baka nag-rest, baka nagkasakit. Tinatigil ba ni Charlie? Hindi naman siguro, Lakay. Okay. Sila pa ba? Ang tanong. Yan ang tanong. Di ba nagtatago si Charlie? Kaya nga, hindi tayo mabalitang yan, Angelica Cosme.
Matapos ang ilang taong pamamahinga sa showbiz para mag-focus sa kalusugan, back to work na ang aktres na si Sunshine Cruz. 3 years din anyang hindi tumanggap ng proyektong aktres dahil sa kanyang myasthenia gravis, isang autoimmune disease na nagdudulot ng panghihina ng kalamnan. Labis naman ang pasalamat ni Sunshine sa lahat ng mga nagbibigay sa kanya ng proyekto, ngunit natatanggihan sa takot na maging pasanin sa production bunsod ng iniindang karamdaman. Kaya naman, ngayon nagkaroon na raw ng clearance mula sa doktor. Excited na ito sa serye kasama ang isang aktor na matagal na raw niyang gustong makatrabaho. Huling napanood sa isang TV series si Sunshine Cruz taong 2023 sa Unbreak My Heart na pinagbibidahan ni Jody Santa Maria, Joshua Garcia, Richard Yap at Gabby Garcia. Samantala sa iba pa ang balita, isinilang na ng aktres na si Bettina Carlos ang kanilang kambal na anak ng non-showbiz husband na si Mickey Eduardo. Best Father's Day gift nga raw nito para sa mister ng may uwi na sa kanilang tahanan ng kambal. Magunita na kasabay ng kanilang 5th wedding anniversary Disyembre noong nakaraang taon nang inanunsyo ni Bettina ang pagbubuntis. Bukod sa kambal, may 2 pang anak ang aktres. Ang panganay na si Gami, a 3-year-old daughter na si Amina. Ang showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. The road is long. At ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. How much, Lakay? Naku, malungkot na Miss Tedel, bumababa naman, sumasasad naman ang halaga ng piso. Naku po. Abay, kung kahapon ay 61 pesos and 35 centavos ang palitan ng dollar. Ngayon ay tumaas. Mas ganito yung may maraming dollar. Nagsara ang palitan sa halagang 61 pesos and 55 centavos. Wow. Naku, bossing Michael Ismaygay, baka umabot ng 62. Sana wag naman. At yan nakaba natin palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Corpus. Nakabalansyadong balita susunod na. Henry Urat, Miss Kay, Karen Oyong. Oras, alas 5:03.